Okay, isa sa mga dinarayo tuwing Holy Week ang Barangay San Pedro Cotod sa Pampanga. Marami nga po ang pumupunta dyan para masaksihan ang aktual na pagpapapako sa krus doon ngayong Semana Santa o yung Maleldo. Wow. Ayan, o diba? Talagang pinupunta every single year. No? Ang daming tao tuwing lagi. Holy Week. Oo, tuwing Holy Week. At ngayong umaga, alamin natin ang paghahandang ginagawa doon kina Suzy at si Juancho. Good morning. Good morning. Sulong, lakad! Sulong, lakad! Kung ikaping anak na ng Diyos, ibatan mo yung tumbok ko. Ayan. Ilan lang yan sa mga eksenang aabangan ninyo ngayong Maleldo o Holy Week dito po sa San Fernando, Pampanga. Dito pa rin tayo sa pamosong lugar na ito, ang Barangay San Pedro Cotod. Taong-taong talaga dinarayo ng mga tao ito dito para mapanood ang kanilang taunang sinakulo. Maleldo is actually Kapampangan for Holy Week. Yes. So that's what we know here. At mamaya makakasama natin si Tatay Ruben Inahe, nagaganap na Kristo para sa sinakulo. At 36 years ang ginagawa itong pagpapapako sa krus. At makakapanayam natin siya, alamin natin ang kanyang kwentong pag-asa kung bakit niya pinagpapatuloy ang kanyang panata kahit lumipas na ang maraming taon. Yan po, dapat yung abangan dito po sa Pambansang Morning Show kung saan laging una ka sa impormasyon, lalo na ngayong Holy Week. Ito ang Unang Hirit. Jesus, sa bungso ko, nandang kasakit, kabayat, akakit pupasatod ako. O Diyos kong ipangmatas, mo sa paitulot, na yung anak ko matay. O Diyos ko, yung anak ko. Magdalita kayong duko. Uy, pero ito taon-taon dinarayo ang taunang tradisyon ng mga taga San Pedro Cotod sa Pampanga na pagpapapako sa krus. Tuwing Biyernes Santo po ginagawa yan, kaya puspusan na ang paghahanda roon ng mga gaganap. Ang kwento ng pag-asa sa Maleldo, alamin natin mula kina Suzy at Juancho. Ayan na, ongoing na. Aga naman. Sulong, lakad! Sulong, lakad! Sulong, lakad! Kung ikaping anak ng Diyos, ibatan mo yung tumbok ko. O Jesus, ay Ginoo ko, anak-anak ipagal mo. Awas tayo ng lupa mo. Ulisan ko kayo panyo ko. O Ginoo, ipahintulot mo. Diyos ko. Yan po mga kapuso, natutunghayan niyo po ang ilan sa mga eksena ng senakulo dito po sa San Pedro, Barangay San Pedro Cotod sa San Fernando, Pampanga sa kanilang taunang Maleldo o Holy Week. Mula 1956 pa, nag-umpisa ito. Halos 7 decades na nila ginagawa itong pagsasadula ng Passion and Death ni Jesus Christ. Napakita nila ito, hindi lang sa pag-arte, kundi sa pamamagitan din ng literal na pagpapapako sa krus ng mga aktor sa kanilang man-made cavalry dito sa kanilang lugar. At ito na nga, ito ang ating matutunghayan ngayon. Iya'y minatpos kasalanan. Sala yung kero ng sisyan. Sige, lakuha mo lang ito. Ito, lakuha mo lang. Tas yun lang. O Diyos ko. O Diyos ko. Diyos ko. Wala na niya, Diyos ko. Magaganap ito sa Biyernes Santo. Kaya sa mga nais manood, April 18 po from 12 p.m. to 3 p.m. at inaasahan mga 8,000 to 10,000 people ang dadalo. Tatlo po hanggang 6 pong katao po ang mga aktor na bumubuo ng sinakulo na ito. At nakakatawa naman dahil marami din mga kabataan ang sumasali, mga ages 16 to 22. So dumadami sila na ikibahagi dito sa
sa sinakulong ito every year. At bukod po dyan, bukod dito sa kanilang sinakulo, nakikita rin po tuwing panahon ng Holy Week or especially pag Good Friday nga, ang self-flagellation o kung tawagin nila ay tira bakal. Yan po ay ang paghampas sa kanilang sarili hanggang sa magdugo at ginaganap po yan sa harap ng publiko. Ang iba naman po ang ginagawa nila ay gumagapang sila sa mainit na kalye o kaya ang iba naman ay nagdadala ng krus sa lansangan. Ayan, ulitin lang po namin mga puso, April 18 po, from 12 p.m. to 3 p.m. magaganap po ang ipinapakita nila ngayon. At ngayong umaga makakasama natin si Tatay Ruben Enaje, nagaganap na Kristo sa Sinakulo at 36th year na po niya na sumali dito. Magandang umaga po, Tatay Ruben. Magandang umaga din po naman, Ma'am Susie, Sir Wancho. Oo, kamusta po kayo? Sa ngayon po, maganda naman yung pakiramdam natin dahil nasikatan na ako ng araw na naman. Ano nararamdaman nyo kapag malapit na? Yung actual na pagpapako sa inyo, which is tuwing Good Friday. 36 years. Opo. Sa totoo lang po, kahit 35 nang nagaganap ito, kinakabahan pa rin. Kinakabahan pa rin, ano po. Sabi nyo nga po nung minsan din, parang kailan nyo ba sinabi na last nyo na pagpapapako? Oho, sinabi ko po yun kasi nararamdaman ko sa aking katawan na medyo bumibigat ng yung cross. Ang ginawa ko naman nung sumunod na taon, pinagaan ko na lang yung cross para madala ko ng mabuti. Yung dati po kasing binubuhat ko 37 kilos. Ngayon po mga 20 kilos na lang. Okay. Para sa kaalaman rin ng lahat, Tatay Ruben, kailan at bakit nagsimula itong tradisyon niyo dito? Nag-umpisa po yung tradisyon namin dito bilang stage play noon pong 1950s. Hanggang sa ngayon, pinagpatuloy namin yon. Sige po, pinagpatuloy niyo po yung noon po kasi walang pinapako, stage play lang. Pero nung nag-umpisa na 1960, yung may tunay na pinapako na talaga. Pero hindi kayo nag-umpisa noon? Hindi po. Bata pa lang siya noon. Oo, bakit kayo nag-umpisang magpapako sa krus? Nag-umpisa po ako 1985. Hindi po, nung 1985 kasi nahulog ako sa nung palapag ng building habang nagpipinta. O himala naman po na hindi ako nasaktan o nabalian ng buto. Wow. Biglang pumasok sa isip ko na magpasalamat sa pamamagitan ng pagpako sa krus dahil sa aksidente na yun. Dahil na-survive nyo. 1986 po nung umpisan ko na yung tunay na pagpapako. Oo. Pero so may mga nauna na sa inyo nagpapako. So nakikita nyo naman na, syempre ang concern lagi ng mga nanonood yung kaligtasan kasi ninyo, di ba? Yung kumbaga ma-infection ba yan, etc. Ano nga ba ang kung anong klaseng pako ang ginagamit ninyo? Paki-explain po sa ating mga nanonood. Ito po yung pako na 3 inches po yung haba at saka 1/4 po yung kapal niya. Gawa po ito sa pure stainless. Mga 20 taon ko na po itong ginagamit. So mga ilang hampas po bago tumagos? Dalawang hampas po. Una, yung didiin nung isang namama ko sa yung kamay, tapos yung isa, papakuin ng 2 beses. Ito po ay hindi yung ginagamit usually ng mga karpentero. Hindi po. Pasadya po talaga Pasadya siya. So 36 years na, di ba? May mga mark na kayo ngayon. Wala pa naman po. Nag-healed naman. Okay. Ang galing So, paano nila nalalaman or paano nyo nalalaman kung saan ipapwesto siya para walang matatamaan na buto? Kasi maraming maliliit na buto dito, di ba? Opo. Ang gagawin po nung isang namama ko, hahanapin yung pinakagitna ng 2 buto. Sasalatin lang niya? Sasalatin lang niya? Opo, dito po. Tapos yung papa. Pag nagmarka po yung daliri niya o yung kuko, ayun po. Yan na yung yung point. Yan yung tanda niya pag gano'n. Maraming Mang Ruben, of course, sa inyong panata po, panatili po kayong nagiging malusog. Ngayon naman po magkakaroon ng pagkakataon si Wancho na subukan yung krus. Pabuhat lang ako, Tatay Ruben. Ano bang anong advice mo kay Wancho na susubukan to? Saan bang bahagi niya? Paano ang pagbuhat? Magaan lang po ito. Hindi yung dati kong binubuhat. Yan yung 20 kilos. Ano po ba ang paraan ng pagbuhat ninyo? Medyo luhod ka ng konti Luhod dito. ako. Ilagay mo sa balikat mo niyan. Tapos Yan. tayo. Okay. Pwesto mo lang sa balikat kung hindi ka mangangalit. Tapos Kamusta, ganyan, Wancho? hinihila lang. Kaya mo yung Okay naman. Okay yung weight. Pero syempre, gano'ng kalayo nyo ito ibinubuhat? 2 kilometro. 2 kilometro. Wow! Iba pa yung
suntok ng hudyo. Kasi totoong sinasaktan kayo habang kayo ay nagbubuhat. Opo. Talagang Oo. kinakaldagan talaga kayo. And for 2 kilometers, sa init ng araw, kasi di ba 12 to 3 nila 12 ginagawa to yung 3. kanilang pagsasadula. Yan. Oo, medyo mainit talaga ngayon. Tapos Opo. syempre, may sugat-sugat ka pa. Oo. Yung pong bigat ng krus, saka yung sakit sa pako, hindi mo mararamdaman dahil sa init na ito. Sa init. At saka nakapaa pa kayo. Mas masakit po yung init ng araw ngayon. Ayun pala. Oo, Akalain mo, mas hindi natin maiisip na mas mainit yung sikat na araw. Salamat po, Tatay Ruben. And of course, Maraming pinagdadasal salamat po din po. namin ang iyong kaligtasan. At sana, Salamat siguro po. sa inyong panata po, maraming taon nyo pa rin pong magawa to para sa mga nanonood at para sa sarili nyo pong panata. Thank you po. Thank you po, Tayo. Mang Ruben. Yan. Alright, magbabalik po ang Pambansang Morning Show kung saan laging una ka. Syempre, at dito lalo na sa mga tradisyon, dito sa Unang Hirit. Unang hirit, guys. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.